katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Walang asawa ang matutulungan ng kanyang asawa. Walang kapatid ang matutulungan ng kanyang kapatid. Walang kamag-anak ang matutulungan ng kanyang kamag-anak. Ang lahat mamamatay at ang bawat isa mananagot sa sarili niyang ginawa. Unang magsasalita sa atin ay nagmula siya sa Iloilo. Teka, si Manwa nato ni siya. Siya ay nagmula sa Iloilo, ngunit sa kasalukuyan, siya ay nakatira sa multinational village. Tatawagin ko na ang ating unang tagapagsalita na si Brother Omar Pinalbir. Brother Omar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid at mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Panginoon, binabati namin kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Panginoon ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayong gabi rito. Dalangin ko sa Kanya na sana hindi lamang sa ibabaw ng lupa tayo nagsasama-sama at nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasa ang mga biyaya na Kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga kautusan. Likewise, nagpapasalamat ako sa pamunuan ng Islamic Center dito sa Malha, lalong-lalo kay Brother Isa sa pag-imbita sa amin. Ang katunayan, mga mahal na kababayan dito sa Jisan, iba't ibang lugar. 2 days ago lamang ako galing sa Pilipinas, kaya napaaga ang balik ko dahil iniimbitahan ako na maisama rito sa Jisan. So, actually, may mga kapatid tayo galing sa Jeddah, may galing sa Al-Juuf, may galing sa Madina, may galing sa Al-Kubar, sa Riyadh, sa Damam, sa Hupuf, iba't ibang lugar, Tabuk, at iba't ibang lugar dito sa buong kingdom. Para sa inyong kaalaman, mga mahal na kapatid, ako ang inyong kababayan, tubong Iloilo, ngunit sa Manila rin ako, although ang punto ko ay Ilonggo, pero sa Manila ako gumraduate ng high school, doon nag-aral ng college, doon unang na-employ sa Far East Bank and Trust Company. I was previously working as a supervisor sa Far East Bank. Ngayon nag-merge sila ng BPI, Bank of the Philippine Islands. So while in the Philippines, I took up law, third year proper ako ng law sa Manuel Luis Quezon University. Ngunit na-offeran ako na magtrabaho as administration manager sa isang British company sa Riyadh hanggang sa nalipat ako sa German company at dito ko sa Saudi Arabia rin nakita ang Islam. Ngayon, I am in the Philippines, ngunit maliban sa Pilipinas, sa paglalakbay, iba't ibang lugar, maging sa UAE, sa Muscat, sa Oman. Next week, I will be traveling to Doha sa Qatar. At sa Pilipinas, iba't ibang kulungan, mga penal colonies, iba't ibang universities, iba't ibang kampo ng Army, ng Air Force, ng Marines, ng Navy, at headquarters ng mga police, iba't ibang eskwelahan at iba't ibang public places. Naimbitahan kami upang magpahayag ng mensahe ng Islam. At para sa inyong kaalaman, mga mahal na kababayan, marami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng ating mga kababayan na nagmumuslim, kapag nabalitaan ng iba, ang agad-agad sasabihin nila, sila anya ay nagpabinyag sa pagkamuslim.
Ang iba sasabihin, sila ay nagpalit ng kanilang relihiyon. Mga mahal na kapatid, katulad ko na dating Kristiyano at marami tayong mga kababayan dito na dating Kristiyano na nag-Muslim at maging kayo kung halimbawa mamaya-maya ay papasok din kayo sa Islam, mali ang sabihin na tayo ay nagpabinyag sa pagka-Muslim o nagpalit ng ating relihiyon. Bagkos ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit ko sinasabi na balik Islam? Dahil kung pag-aralan ang buong kasaysayan ng Pilipinas, ang ating bansa, mga mahal na kapatid, dating bansang Muslim, na Christianize lamang ang Pilipinas nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na nanakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565. At nang dumating ang mga Kastila, namuno sa kanila si Miguel Lopez de Legazpi. Nang dumating sila sa parting Manila, ang chieftain ng Manila, mga kapatid, si Raha Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namuno sa Tondo, si Raha Lakandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raha at mga dato. Tiyak, narinig ninyo ang mga pangalang Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Dumangsil, Dato Balinsula, Dato Marikodo. Silang lahat, ayon sa history, kung nagbabasa tayo, Muslim silang lahat at sila ang ating mga great leaders nang dumating ang mga Kastila. So, sa pagdating ng mga Spaniards, doon lamang nila sinimulan ituro yung doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, uulitin ko, ang buong Pilipinas, bansang Muslim. Kaya kung maraming Pilipino ang pumapasok ngayon sa Islam, mali ang sabihin na siya ay nagpabinyag sa pagka-Muslim o nagpalit ng kanyang relihiyon, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At of course, ang isa pang patunay, kung narinig ninyo ang kanta ni Yoyoy Villami, namatay siya, pero of course, authentic itong kanyang ni-research. Ang sabi doon sa kanta niya, ang lyrics, on March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ. And that's the beginning of our Catholic life. So doon lamang nagsimula ito, mga mahal na kapatid. Kaya inuulit ko, kung maraming Pilipino ang nagmumuslim, mali na sabihin na siya ay nagpabinyag sa pagka-Muslim o nagpalit ng kanyang relihiyon, kundi ang dapat itawag ay mga balik Islam. At ang isang bagay pa, mga mahal na kapatid, kababayan, na mahalagang malaman natin lahat, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Hesukristo. Marami sa ating mga kababayan, ang buong akala nila ang mga Muslim hindi naniniwala kay Kristo. Kung mayroon sa inyo na ito ang akala, mga mahal na kapatid, ito ay mali. Dahil ang katotohanan, ang isang nagsasabing Muslim, hindi siya tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Hesukristo bilang isa sa dakilang sugo at propeta ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo gumawa ng maraming milagro o kababalaghan, katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagrong yaon, hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo, ang sabi niya sa Biblia, ang kahulugan, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi saganang akin, bagkos nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Diyos o ng Allah na nagsugo sa kanya. At bilang Muslim, mga kapatid, naniniwala rin kami na si Hesukristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit hindi ibig sabihin na kung walang tatay si Jesus ay tatawagin nating anak ng Diyos. Ang Panginoong Diyos kailanman hindi siya nagkaanak. Kung gusto ng Panginoon lumikha ng 1,000 Hesus, napakadali sa Kanya, sasabihin lamang niya kun fayakun, meaning mangyari at mangyayari.
Pero ang dapat pa nating malaman, mga mahal na kapatid, na ang Panginoong Diyos sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, nilikha niya ang sangkatauhan sa iba't ibang way o pamamaraan. Ang unang tao na nilikha ng Diyos, walang babae at lalaking pinagmulan. Sino ito? All of us, I believe, will agree kung sasabihin natin na si Adan, nilikha ng Diyos na walang babae at lalaking pinagmulan. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao galing sa lalaki at walang babaeng pinagmulan. Sino? Si Iba, galing sa tadyang ni Adan, walang nanay. Pangatlo, lumikha ang Diyos ng tao galing sa babae at lalaki. Kabaliktaran ito ni Adan, walang babae at lalaking pinagmulan. Sino ang nilikha ng Diyos galing sa babae at lalaki? Tayong lahat. And finally, lumikha ang Diyos ng tao galing sa babae, walang lalaking pinagmulan. Sino? Si Hesukristo, galing kay Birhen Maria. Ang mga Muslim laging sinasabing Birhen Maria dahil ang katotohanan, walang lalaking nakagalaw kay Maria. Si Joseph Carpenter, hindi totoo na tatay siya ni Kristo, kundi inilagay siya bilang tatay-tatayan lamang. Kaya sa Muslim, sa mga Muslim, mga mahal na kapatid, walang dapat sambahin, kundi ang tangi at ang nag-iisang Panginoong Diyos lamang, ang Diyos ni Adan, ang Diyos ni Iba, ang Diyos ni Maria, ang Diyos ni Hesukristo, ang Diyos nating lahat-lahat, at siya yung naririnig ninyong Allah. Kaya inuulit ko, mga mahal na kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag na huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, wala siyang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. At bilang Muslim, mayroon kaming mga pinaniniwalaan. Nung ako ay isang Kristiyano, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na kapatid, kababayan, nagtuturo rin na kailangang maniwala ka ng buong katapatan sa mga bagay-bagay na ito. Kaya pakinggan nating mabuti. Unang-una, ang mga Muslim kailangang maniwala at sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos, sa Allah. At sa Islam, kapag sinabi na ang Diyos ay isa, talagang isa. Wala yung sinasabi na may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. When we say that God is one, absolutely He is one. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin dahil siya lang ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity, mga kapatid, nagtuturo at naniniwala rin sa mga anghel. We Muslims likewise believe. At ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel, sila ay nilikha ng Allah o ng Diyos mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayong lahat mula sa lupa. Kaya kung tayo'y mamamatay, ang ating physical na katawan na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. At ang paniniwala pa ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng lahat ng ating mabubuting ginawa, at sa kaliwa, siya ang nagsusulat ng lahat ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, of course, paraiso ka. Ngunit kung matimbang ang kasamaan, impyerno. Ang lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakalalampas. Everything is jotted down by the angels. Ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na kapahayagan o revelasyon na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Unang-una, ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelations, tinatawag na Scroll of Abraham, tinatawag na Kalatas or Suhuf. Pangalawa, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelations o mga kapahayagan, tinatawag na the law or the Decalogue. Dika meaning 10 or 10. Doon matatagpuan ang 10 commandments o ang 10 utos. Tinatawag din ito Torah. Pang-apat,
pangatlo, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta David binigyan ng revelations ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag rin ito Sabur. Pang-apat, naniniwala ang mga Muslim na si Hesukristo binigyan ng kapahayagan o revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading o ang babasahin. So bilang Muslim, mga mahal na kapatid, mga kababayan, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang tinutukoy natin ng mga sugo at propeta, kung narinig ninyo, sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang yaon, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang sundin silang lahat, mahalin at igalang. Dahil ang lahat ng propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Diyos ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa kanilang mga nasasakupan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mahalagang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta, subalit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng mga propeta. Ang katotohanan, mga mahal na kapatid, lahat ng propeta ng Diyos, Muslim silang lahat. Maaring itanong ninyo kung bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta. Dahil ang ibig sabihin ng mga Muslim ay ang mga nilikha ng Diyos o ng Allah na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan. Ito ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya mga mahal na kababayan, hindi ibig sabihin na kung ang isang tao ay Arabo, o kaya taga Mindanao, o kaya membro ng Abu Sayyaf, o kaya membro ni Bin Laden, ngunit kung sila ay hindi sumusunod at sumusuko at tumatalima sa batas ng Panginoon, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Siguro, Muslim sila sa pangalan, o kaya Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos, uulitin ko, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So, kung bakit natin sinabi na ang lahat ng propeta ay mga Muslim, dahil ang lahat ng propeta, mga kapatid, kung pag-aralan ang kanilang buhay at kasaysayan, silang lahat, tuwiran silang sumunod, sumuko, tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Panginoong Diyos. Katulad halimbawa ni Moises. If we have to study the life of Moses, ang turo niya noong kanyang panahon, kailangang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At tuwing manalangin si Moises, sa iisang Diyos siya lamang siya tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal. Nang ipadala ng Diyos si Hesukristo, mga kapatid, kailanman hindi nagsabi si Kristo sa mga tao na siya ang gawing Diyos at siya ang sasambahin, kundi ang turo ni Hesukristo, kailangang sumamba lamang sa iisang Diyos at tuwing magdasal si Jesus, sa iisang Diyos lamang siya tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Ganon din ang huling propetang si Muhammad. Ang kanyang turo, ang sumamba lamang sa iisang Diyos. At tuwing siya'y manalangin, nagpapatira pa rin sa lupa. Kaya mga mahal na kapatid, kung makikita natin lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang katayuan sa buhay o sa lipunan, babae man o lalaki, kung magdasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Kaya mga mahal na kapatid, kung ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan, makaaasa tayo na ang ating panalangin tatanggapin ng Panginoong Diyos at makakamta natin ang tunay na kaligtasan
sa araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Likewise, lahat ng sikta at denominasyon ng Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid, mga kababayan, ang mga Muslim tunay ang paniniwala rin sa araw ng paghuhukom. At mahalaga na paniwalaan natin lahat ang araw ng paghuhukom dahil ang katotohanan, tayong lahat-lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid, walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung makikita natin, marami sa kapwa-tao natin ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi nabibigyan ng tamang reward o gantimpala. Marami rin ang gumagawa ng masama na hindi sila naparurusahan. Araw-araw manood ka ng balita sa telebisyon. Kung ikaw ay nasa Pilipinas at maging dito dahil meron ding 24 oras, TV Patrol, magbasa ka ng newspaper, makinig ka sa radyo. Araw-araw maraming balita ang ating naririnig, nababasa, napapanood, na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nangre-rape, nanghuhostage, nanghuhold up, nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang nakapatay o ang isang nang-rape ay mayaman, ma-influensya at makapangyarihan, na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong o kaya silya elektrika, hindi na silya elektrika dahil pinalitan sa Muntinlupa ng lethal injection. So instead na hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay mga ma-influensya at mayayaman, ang kasalanan na nagawa nila nababaliwala. Ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the day of judgment, mga kapatid, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na katarungan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, Ba'at a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kullu nafsin da'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Panginoon, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang, makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim, ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, meaning itinakdang tadhana, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan dito, mga kapatid, mga kababayan, na anuman ang nagaganap sa ating lahat sa ibabaw ng lupa, tanggapin natin na ito ay nalalaman, plano at pinahihintulutan ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kaya kung nagkasama-sama tayo ngayong lahat dito, mga kapatid, ito ay plano ng Diyos. Wala sa katiting na pangarap ko nung umalis sa Manila nung isang araw o maging kaninang umaga pag alis namin sa Riyadh, na eksakto ganitong oras, dito ako pipwisto at eksakto kayo ang aming makakasalamuha. Maging ang paghanap buhay natin dito sa Saudi Arabia, mga kapatid, ito ay plano ng Panginoon. Walang sino rito sa atin na noong grade 1 siya, inambisyon niya na pag-abot niya sa ganyang edad, dito siya sa Jisan maghahanap buhay o sa amang sulok ng Saudi Arabia. At maging kami na dating mga Kristiyano, kung nakaparating sa amin ang tunay na mensahe ng Islam, nagpapasalamat kami. Ito ay kasama sa plano ng Panginoon. Kaya mga mahal na kapatid, kung isa tayo sa pinahintulutan ng Panginoong Diyos na malaman ang katotohanan, dapat tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil ito ay dakilang tanda na isa ka sa Kanyang minamahal. Dapat nating malaman, hindi lahat ng tao papasok sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao paraiso ang pupuntahan, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Ngunit alam ng Panginoon na marami sa tao ang magbabaliwala sa Kanya. Marami sa tao ang magbibigay katambal sa Kanya. Marami sa tao ang magmamalaki. Marami sa tao ang gagawa ng hindi ka nais-nais. Kaya niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw magtanaw ng utang na loob sa tunay na Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. At ang pang-anim, ang maniwala sa tinatawag, at kailangang paniwalaan din mga kapatid, na kahit hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos o ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita niya. Maaring nandito tayo sa ground na ito. Ang ating pamilya at mga mahal sa buhay, na sa iba't ibang sulok sila ng daigdig.
Pero ang Allah o ang Diyos na karapat dapat sambahin, nakikita niya tayong lahat sapagkat ang Panginoon ay all-seeing, all-hearing, all-knowing. At siya ay nasa kataas-taasan nating lahat. Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. I would like to summarize. Una, ang maniwala at sumamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Panginoon. Pangalawa, ang maniwala sa kanyang mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa kanyang mga revelasyon o mga kapahayagan. Pang-apat, ang maniwala sa kanyang mga sugo at propeta. Panglima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa destiny o tinatawag na kapalaran. Maliban dito mga mahal na kapatid, ang Islam ay may 5 haligi na ito ay dapat namang isabuhay ng isang may tunay na takot sa Panginoon. Sa Islam, hindi sapat yung naniniwala ka lamang. Dahil maging sa Bible ang sabi, faith without action is dead. Ang paniniwala na walang gawa, patay, walang silbi, walang saysay. Ganito din sa Islam mga kapatid. Kaya itong 5 haligi, dapat itong isabuhay ng tao upang makamtan niya ang tunay na kaligayahan at ang tunay na kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So, ang unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na testimony of faith, tinatawag na shahadatain. Sa testimony of faith o sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, pakinggan ninyong mabuti ang kahulugan. Sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako o sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. At naniniwala ako o sumasaksi ako na si Hesukristo, anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang ibig ipakahulugan mga kapatid, dahil sa sumusumpa ang mga Muslim na sa iisang Panginoon lamang sasamba at naniniwala na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan, sambahin natin ang tunay na Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. Ito ang dahilan kung bakit nagpadala ang Diyos ng mga propeta upang ang mga propeta niya ang ating sundan, tularan, pamarisan dahil sila ang daan tungo sa katotohanan at tunay na kaligtasan. Kaya ang ibig pagsabihin mga kapatid, hindi tama yung sasabihin natin na may relihiyon tayo, naniniwala tayo sa Diyos, nagdarasal tayo, gumagawa tayo ng mabuti, tama na, hindi natin kailangan ang Islam. Mga kapatid, mag-isip, mag-reflect tayong lahat please. Siguraduhin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na galing mismo sa Panginoon at relihiyon ito na ipinamuhay at ipinangaral ng kanyang mga sugo at propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, tiyakin natin mga kapatid na ang ating tinatawagan o sinasamba, siya mismo ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. Higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, tiyakin natin na ang way o pamamaraan ng ating pagdarasal na ayon sa gusto ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. Ulitin ko mga kapatid, ito ang unang dahilan kung bakit nagpadala ang Panginoon ng kanyang mga propeta upang sila ang ating sundan, tularan, pamarisan dahil sila ang tunay na daan tungo sa kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang pangalawa na haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang mga Muslim, nagsasala, translate roughly as nagdarasal ng 5 beses sa maghapon. Itong pagsasala o pagdarasal mga kapatid, importante at mahalaga ito sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagdarasal, importante at mahalaga sa kanyang buhay. Ngunit mga mahal na kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang ating pagdarasal o panalangin. Kung bakit kailangan natin ang magdasal? Dahil tayong mga tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Isa-isip at isa-puso natin na kung magdasal ka ng 5 beses,
Kapatid, palagay ko hindi mo naman madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mong magdasal, hindi mababawasan ang kanyang kadakilaan. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaalam kung kailan bawian ng buhay. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, anuman ang kalagayan ng isang tao, hanggat siya ay nabubuhay, hanggat siya ay humihinga, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailangan gawin ito para pasalamatan mo ang Diyos, para purihin, dakilain, luwalhatiin, higit sa lahat, magtanaw ka ng utang na loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng mga hindi Muslim. I am talking through experience. Dahil mga kapatid, ang katotohanan lang, ang mga hindi Muslim, ako noong panahon ko, na hindi pa ako Muslim, naalaala lamang ng tao ang Diyos kung may problema, naalaala ang magdasal kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, o kaya nakatanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero sa Islam, mga kapatid, anuman ang kalagayan natin, hanggat tayo nabubuhay, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailangang gampanan natin ito para magtanaw ng utang na loob sa Panginoon na nagbigay buhay sa ating lahat. At ang pagdarasal, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa mga kasalanan. Ang bayad sa pagdarasal mo, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit kaibigan, kapatid, kahit sino ka, mamamatay ka at magbabalik ka sa iyong Panginoon upang magsulit ka sa lahat ng iyong mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagaan nito. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakat. Tinranslate ito as charity or kawang gawa. Ngunit itong zakat sa Islam, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya at hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ito, at kung ito ay umabot sa sukat, tinatawag na nisab. Kung umabot sa sukat na dapat magbayad siya ng kanyang zakat, sa katapusan ng taon, kukunin niya ang 2.5% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. So halimbawa lang, ang kailangan at least may 100,000 kahalimbawa na ipon. So kung mayroon kang 100,000 na hindi mo nagalaw sa loob ng isang taon, kukunin mo ang 2.5%. Equivalent nito ay 2,500 lamang. Kukunin mo ang 2.5%, yung 2,500, at ibigay mo sa alam mong naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili upang sa gayon ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon dahil ang kinikita mo ay tamang-tama lang sa iyo, hindi ka obligado. Kung kinakapos ka at kung ako ay may kakayahan, isa ka pa nga sa dapat bigyan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo. Ibibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno sa simbahan at hindi nila tiyak kung saan ito pupunta. Ngunit sa Islam, ikaw ang may karapatan mamili upang sa gayon ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, kapatid, inuulit ko, hindi ka obligado. Ang pang-apat na haligi ng Islam, naririnig nating lahat, ang mga Muslim nag-aayuno, nagpa-fasting, nagpupuasa kapag buwan ng Ramadan. Itong pagpa-fasting na ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid, mga kaigsuunan, mga kababayan, mga kapatid, hindi ito bagong utos ng Diyos. Dahil kung papaano ito inutos ng Allah sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, ito rin ang pag-aayuno o ang pagpa-fasting na ipinatutupad sa lahat ng Muslim hanggang sa kasalukuyan. So sa pagpa-fasting, dito ipinadadama sa lahat ang kanilang pagkakapantay-pantay. Ano man ang katayuan mo sa buhay, maaring ikaw ang hari, ikaw ang prinsesa, ikaw ang presidente, prime minister, doktor, lawyer, senator, congressman, governor, tagawali sa kalye. Kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom, ang uhaw, ang hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat, mga mahal na kapatid. Ang bayad sa pag-aayuno ng tao, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, mamamatay ang lahat-lahat at magbabalik sila sa Panginoon upang mag-account sa lahat ng kanilang mga ginawa.
Ang pang-apat na haligi ng Islam, ang panglima ay ang tinatawag na Hajj or pilgrimage. Maraming mga kababayan narito na dito nag-Muslim, I believe, na isagawa nila ang Hajj. Itong Hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim na isagawa nila ito at least isang beses sa kanyang buong buhay. Pero ito ay may mga kondisyon. Ang mga kondisyon upang mag-Hajj o mag-pilgrimage, ang isang Muslim, unang-una, kailangan malusog siya, wala siyang karamdaman. Pangalawa, may sapat siyang salapi na gagastusin kung siya ay magsasagawa ng Hajj. At ang pangatlong kondisyon, kailangan matino ang kanyang pag-iisip. So, kung namimit mo ang lahat ng requirements, tungkulin ng bawat Muslim na isagawa ang Hajj. At sa pagha-Hajj, mga mahal na kapatid, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadadama ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, sapagkat ang sino mang magsasagawa ng Hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan sa buhay, saang sulok man siyang ng daigdig galing, ang lahat ng magha-Hajj na kalalakihan, walang brief, walang sando, ngunit nababalot sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag at nakabilo kung papaano nagdadamit si Virgin Mary. Pupunta silang lahat sa isang lugar upang manalangin sa Allah, sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin sa Panginoong Diyos na ibigay sa Kanya ang kaligayahan at kapayapaan sa mundong ito. Higit sa lahat, hinihiling na ipagkaloob sa Kanya ang kaligayahan, higit sa lahat ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, kapatid, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil kung halimbawa isa kang Muslim na taga-Pilipinas, ang bahay mo halimbawa ay halagang 20 milyon, marami kang ari-arian, marami kang sasakyan, kung pupunta ka sa Hajj, hindi mo ito pwedeng baunin, kapatid. At ito ang dapat isaisip nating lahat. Halimbawa, malaki ang bahay na naipundar mo sa Pilipinas dahil maunlad ang trabaho mo rito, ang bahay mo halimbawa ay halagang 20 milyon, iba't iba ang sasakyan mo, malawak ang ari-arian mo. Ngunit kung bawian ka ng Diyos ng buhay mamayang gabi, hindi ka na magising bukas, kapatid, tinitiyak ko, ni isang gulong ng iyong sasakyan o isang haligi na iyong bahay, wala kang madadala sa hukay. Ang lahat iiwanan ng tao. Ang titingnan lamang sa atin ng Panginoon, unang-una, kung sino ang ating sinamba, kung papaano natin siya sinamba, kung papaano tayo namuhay ng malinis sa lupa, ayon sa utos ng Diyos at ayon sa turo ng mga propeta na Kanyang ipinadala. So ito ang 5 haligi ng Islam. Una, ang sumumpa ka na sa isang Diyos ka lamang sasamba at maniwala ka na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. Pangalawa, ang 5 beses na pagdarasal sa maghapon. Pangatlo, ang magbigay ng kawang-gawa kung ikaw ay may sapat na ipon. Kung kung wala, hindi ka naman obligado. Pang-apat, ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang mag-Hajj o mag-pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, walang masama na magsumikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Nothing harm to strive in order to succeed. Pero huwag nating kalimutan, mga kapatid, na paghandaan ang tinatawag na kabilang buhay, sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, kapatid, huwag mo namang sabihin na tsaka na lang pagka nag-retire na ako rito sa Saudi Arabia. Ang iba naman, at saka na lang ako maging makadiyos kapag senior citizen na ako. How sure are you na aabutin ka ng senior citizen? Dahil ang sabi ng Panginoon sa Kanyang kautusan, Ba'd a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ang kahulugan, sabi ng Panginoon, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang lugar kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Tanging ang Allah lamang, ang Diyos lang, ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Isang magandang ihimplo, mga mahal na kapatid. Kung makikita ninyo ang tunay na pangyayari, maiiyak kayo sa awa. Yung nangyaring sindong nung isang araw lamang. Ilang kababayan natin, Muslim, Kristiyano,
Iba't ibang antas ang katayuan sa buhay, iba't ibang halaga ng bahay, iba't ibang sasakyan ang mayroon sila. Kung alam lamang nila na sila ay sasagasaan ng mga truso na pagkalaki hanggang sa ito ay ikakasira ng kanilang mga magagandang tahanan, siguro 1 buwan pa lamang bago dumating si Sindong, tiyak na nagtakbuhan, nag-alisa na sila. Pero ito ang katuparan ng sinasabi ng Panginoon. Walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang lugar kayo mamamatay. Last month lamang, ang bahay ko sa multinational delayed sa Parañaque. So narinig niyo yung isang cargo plane, 3 ang sakay. At ang dinaganan, binagsakan, pader lamang ang pagitan ng bahay ko. So 10 ang namatay roon na sa loob ng kanilang tahanan. Kung alam lamang nila na sila ay babagsakan, tiyak na magtatakbuhan, mag-aalisan. Pero uulitin ko mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Panginoon na walang sino ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya bukas. Kaya inuulit ko mga mahal na kababayan, mga kapatid, walang masama na magsikap tayong lahat. But please, huwag nating kalimutan paghandaan ang tinatawag na kabilang buhay. Dapat nating malaman gaano ka kayaman, gaano ka kasikat, gaano ka katalino, gaano ka kakapangyarihan. Ngunit kung ang Panginoong Diyos ang may takda na ikaw ay hanggang doon na lamang, kapatid, kaibigan, kababayan, ang talino mo, ang yaman mo, ang kapangyarihan mo, walang maitutulong para dugtungan ang buhay mo. Dahil kung ang yaman, ang talino, ang kapangyarihan, napapahaba ang buhay, tinitiyak ko hanggang ngayon si Marcos hindi pa mamamatay. Kung ang katanyagan, kasikatan, napapahaba ang buhay, katulad nila Michael Jackson, hindi mamamatay. Kung ang kayamanan, napapahaba ang buhay, si King Fahad ng Saudi Arabia, hindi pa mamamatay. Pero kapatid, ano ang magagawa? Dahil ang Panginoong Diyos ang may gusto, ang may takda, So mga mahal na kababayan, huwag ninyong bigyan ng ibang kulay ang aming paanyaya sa inyo rito. Ang aming hangad lamang na magkaisa tayong lahat. Magmahalan tayo. Sumamba lamang tayo sa tunay na Panginoon at sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto upang sa gayon sa kabilang buhay, hindi lamang tayo dito magkikita-kita, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay sama-sama tayo na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Ngunit isa pang pakiusap mga mahal na kababayan, na sabi ni Brother Isa rito kanina, marami sa ating mga kababayan rito, sa ating mga kapatiran rito, na dinadaya, niluloko ng kanilang employer, maging ang mga agency sa atin sa Pilipinas, kung sila ay hindi naparurusahan sa kabilang buhay, nag-aantay ang Panginoong Diyos at sila ay magdurusa. Ngunit tayong lahat, huwag natin gawin silang hadlang. Of course, may kasabihan, kahit sa ang gubat may ahas. So kung maraming mga nagsasabing Muslim na taliwas ang kanilang ginagawa, mga mahal na kapatid, huwag natin sila gawing hadlang. Hindi natin pwedeng ipangatwiran sa Diyos sa kabilang buhay, hindi ako nag-Muslim dahil maraming Muslim na barumbado ang nakita ko. Dahil katotohanan, kanya-kanya tayong susumbatan ng Panginoon. Binigyan tayo ng tamang talino, ng tamang pag-iisip. Ito ang gamitin natin para matkamtan ang tunay na kaligtasan sa araw ng paghuhukom. At uulitin ko mga mahal na kapatid, paghandaan natin ang kabilang buhay. Ang sabi ng Panginoon, ang kahulugan, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Walang asawa ang matutulungan ng kanyang asawa. Walang kapatid ang matutulungan ng kanyang kapatid. Walang kamag-anak ang matutulungan ng kanyang kamag-anak. Ang lahat mamamatay at ang bawat isa mananagot sa sarili niyang ginawa. Actually, mga mahal na kababayan, ang pagmumuslim, wala itong maraming seremonya. Wala yung sinasabi na bibinyagan ka at hindi naman kondisyon na kailangan marami kang alam. Ang pinakakondisyon lamang, wala kang duda sa iyong isip at puso na ang sasambahin mo ay ang tunay na Panginoong Diyos. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ngunit ikaw mismo, tumingin ka sa salamin, kumplito ka sa bahagi ng katawan. Sa gabi halimbawa, kung may mga buntala sa kalangitan, sa araw may mga karagatan kang nakikita, may kabundukan, may kakahuyan, sapat na tanda ang mga yaon upang maniwala tayo na may Diyos na lumikha ng lahat. So kung ikaw ay nakahanda na ang sasambahin mo ay ang tunay na Diyos na lumikha sa iyo at lumikha ng lahat ng bagay, manunumpa ka lamang kapatid. At kung ikaw ay tapat sa pagsumpa,
ipinangangako naman niya na ang lahat ng iyong kasalanan kanyang patatawarin, katulad ka ng isang bagong silang, walang bahid ng kasalanan. Ito ang tunay na born again. So maraming salamat mga kapatid sa inyong panahon na ibinahagi sa amin, at sa muli dalangin ko sa Panginoong Diyos na sana hindi lamang tayo dito sa lupa nagkikita-kita, kundi higit sa lahat na sana sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na tinatanggap natin ang mga biyaya na ipinangangako ng Panginoon sa tunay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sa muli, Assalamualaikum, peace be unto you. God bless. Maraming salamat.